Dumidiskarte na ang ilang mamimili para sa ihahanda nila sa Pasko at pagsalubong ng bagong taon. Ilan kasi sa kanila ay inuunti-unti na raw mamili ng mga Noche Buena products para lang makumpleto pagsapit ng Pasko. Pero ang tanong, kakasya pa kaya ang iyong budget sa mga bilihin ngayon? Narito ang balita ni Sheena Torno. Ilang araw na lamang bago ang Pasko ay tumungo na si Sabrina Cortez sa isang supermarket malapit sa kanilang bahay sa Makati City. Bukod kasi sa pamimili niya ng mga kakailanganin sa bahay, nagsimula na rin siyang maglista ng mga presyo ng mga Noche Buena product na maaari raw niyang bilhin sa kanyang pamilya para sa Pasko. Anya, utay-utay na raw siyang namimili ng mga Noche Buena gaya ng pasta, spaghetti sauce at iba pa tuwing may sobra raw siyang pera sa kanyang sahod. Para hindi isang baksakan, kasi pag isang baksakan medyo mabigat na. Sobrang mahal po kasi talaga bilhin pero sahod, hindi naman tumataas. Pero parang kailangan pang higpitan ni Sabrina ang kanyang sinturon sa pamimili ng ihahanda sa Pasko. Una na rin kasing sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI na higit 100 Noche Buena items ang nagtaas ng presyo. Kabilang daw dyan ang ilang brands ng hamon, fruit cocktail, cheese, pasta, spaghetti sauce, tomato sauce, all-purpose cream, elbow macaroni at salad macaroni. Ang mamimiling si Jenny Sardillo, nasa 2,000 pesos lang talaga ang budget para sa ihahanda sa pamilya ngayong Kapaskuhan. Problema niya, baka raw kasi hindi kasya ang budget lalo na ngayon na ilang produkto ang tumaas ang presyo. Diskarte raw niya, imbes na bumili siya ng tig-iisang produkto, ay mas mabuti raw yung mga nakabundle na. Para sa akin, kaya naging bundle na lang din para din isahan po yung bili and then makales lang din po. Kung may kulang man lang din po, di konti na lang din po yung diferensya. Kasi kung isa-isa po kasi bibilin, magkaiba po kasi ng presyo yun. Nag-ikot naman sina Trade and Industry Secretary Cristina Roque at Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa dalawang supermarket sa naturang syudad. Aminado si DTI Secretary Roque na hindi nila napigilan ng ilang manufacturers ng Noche Buena products na magtaas presyo. Kinausap rin namin yung mga manufacturers and yung mga brand owners if they can actually just leave the prices the same as last year. Pero yung mga iba, because of the high cost din, mataas yung cost nila, tinaas rin, tapos mataas din yung dollar. Of course, they also need to put up their price. Para maiwasan daw na makabili ng mga produkto na may taas presyo, ay mas mabuti na tingnan ang DTI Price Guide para maging basihan sa pamimili. Sa may mga balak na ring mamili ng mga karning baboy at manok na ihahanda sa Pasko ay siguraduhin lamang na sapat ang iyong pera. Habang papalapit kasi ang Pasko ay walang tigil sa paggalaw sa presyo ng manok at baboy. Siyempre, hindi kailanman mawawala sa hapag ng mga Pinoy ang kanin. Pero maging wais po sa pamimili ng bigas sa merkado. Sa pag-ikot kasi ni DTI Secretary Laurel, personal niyang nakita ang isang brand ng bigas na sobra na raw ang ipinatong sa presyo na umaabot sa higit 60 pesos kada kilo. Sabi ni Laurel, maituturing na raw na profiteering ang brand ng imported na bigas na bigo niyang pangalanan. Dapat daw kasi nasa 47 hanggang 49 pesos kada kilo lang dapat ito ibinenta. Then nasa 42 pesos lamang ang landed cost. Doon ngayon tingin ko yung mga importer or brand owners ng importers ng bigas na may brand, doon may profiteering ngayon ako nakikita. So pinapalista ko ngayon lahat ng brand ngayon sa palengke na matataas, tapos ititrace natin yun kung sinong importer niyan. Magsasagawa raw ng investigasyon ang kagawaran hinggil dito at ipapatawag ang mga importer na nananamantala sa presyo ng bigas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.